Na, 12 na rin tayo, no? Bed? Ano oras na? Morning pa ni kun afternoon? Ha? Ajed? Morning ni kun afternoon? Afternoon na? Ang topic ko natin sa ngayon ay ang parte sa buhay natin, no? Ang buhay natin parang ipo-ipo lang na sa isang iglap mawala tayo sa earth. Yan ang katulad ng ipo-ipong nangyari dito sa amin sa Silay City, na ang kaibigan ko every fiesta dito sa Silay City ay nagbulante, tinamaan sila ng ipo-ipo. Ang barong-barong nila na displayhan ng kanilang mga stock, no? Katulad ng use ng baro ng sa amin dito relief, no? Yan ang nangyari, natangay ng hangin ng ipo-ipo. Yan ang ating buhay. Kung tayo hindi marunong sa ating everyday lifestyle natin, kaya ang maging nitsa na naging ipo-ipo ang buhay natin dahil sa sakit, at dahil kung masakit tayo, lahat ay mababala sa atin. Una na ang ating house unlat, sanglat natin, yan, wala na tayong tirahan, no? Ayan ang mahirap, no? Kaya yan ang kailangan natin para hindi tayo maging parang ipo-ipo na mawala ang lahat sa atin, pati ang buhay natin. Kailangan tayo ay yan ang una natin na lecture na general check-up tayo. Pag nalaman natin na wala tayong sakit, congratulations, wala tayong sakit. Kaya kailangan natin ang 12 bad habits ay kailangan eliminate yan sa buhay natin, no? Ano ang mga bad habits, no? Yan ang tingnan natin, no? Mahilig mag-juicy at uminom ng alak. Yan ang hindi pwede. Kaya yan ang nagakus ng lung cancer ang juicy o cigarette, no? Yan ang naman ang alak, colon cancer naman, at lung cancer ang ating maging sakit. Yan ang napakahirap. Wala na, hindi na ang taong hindi na magaling, no? Okay, kung maagapan, magaling ka pa, no? Pero kung hindi na maagapan, yan ang ating punta, mawala tayo, parang ipo-ipo, mawala ang buhay natin. Kaya yan ang ating eliminate sa buhay natin every day na ating yan, hindi ito akin lang. Payo ito ng doktor na mahal tayo, no? Kaya gusto nila wala tayong sakit.
Kaya nagbigay siya, nagpayo sa atin, no? Mag-healthy lifestyle tayo. Yan, no? Laging magpapayat. Hindi mabuting overweight ka, no? Kaya yan, nang kailangan maingat sa mga tayong huwag mag-overweight. No, laging kaya ang isang dahilan na madali ng sakit, no? Yan ang dasyon mahilig mag-juicy. Yan ang una natin kainan, no? Kaya yan ang juicy o cigarette, i-eliminate natin o kung hindi lang mag-dieta tayo. Mag-dieta tayo, no? Na hindi lang sobra-sobra na pagka wala ng ng fight o ng UC, naman tayo, kukuha naman tayo at hindi yan. Mag-dieta tayo. Ha? Natin yan, kung daw medyo mahirap na i-apply agad, lang, everyday may ilang stick ka lang na eliminate yan, no? Para masanay ka na ilang stick na lang everyday, o 2 stick na lang, o 3 na lang, no? Kung pwede na wala na, yan ang ating ang number 3 natin, mahina minom ng tubig. Kailangan yan nalagay na sa atin na sa mga magazine o kung na kailangan minom tayo ng 8 glass ng glass na tubig. Kaya na ang ating katawan, tubig ang nag-operate, no? Tubig. Lahat nangangailangan ng tubig, no? Sa parte ng katawan natin, no? Yan ang kailangan natin, no? Minom ng tubig. Maraming Pilipino na matipid mag-inom ng tubig. Ang number 4 natin, hindi nag-almusal. Hindi nag-almusal. Alam ba ninyo na halos isa sa bawat ng 3 Pilipino ang hindi nag-almusal? Ita-pardio sila siguro. Sa almusal, kumukuha ang lakas ng ating katawan, no? Para magtrabaho. Ang isip na nagkaroon ng energy, ang almusal ang pinakamahalagang makakain natin sa buong araw. Ang mga batang nag-almusal ay magiging mas matalino sa mga batang hindi nag-almusal. Kaya yan ang kailangan, no? Ang number 5 natin, may sa gulay at prutas. Oo, may tao yan na basta sa gulay daw hindi nila vibes, no? Hindi sila mahilig. Gusto nila baboy, karne at manok at isda, no? Ang gulay ay ng pera na at ang prutas dyan, kwisa hindi kumakain ng prutas. Yan ang importante pala nga 12 habits sa 12 habits natin na mahina sa gulay at prutas na madali tayong mahawaan ng sakit. Kaya wala tayong resistensya o mga vitamin sa katawan natin.
na ang prutas at ang mga gulay ang sa atin, nag-produce ng vitamin sa ating katawan. Kaya kailangan tayo kumain ng prutas at gulay. Puro taba ang kinakain. Ito. Ang madabit na. Ang puro taba ang kinakain. Masarap ang taba. Pero maraming sakit ang mapunta sa iyo. Una sa lahat, ang blood pressure mo, ma-stroke ka. Yan ang sa taba. Kaya yan ang makapataas ng blood pressure mo. At iba pang sakit, no? Kaya yan, iwasan ang tatabang pagkain tulad ng lechon. No? Lechon, crispy pata, ng chicharon, laman loob at taba ng baboy at baka. Tingnan ninyo kung ang mantika ay magiging sibok kapag nakwa na siya, ma-white, no? Madaw kwa na siya daw nang mablangka na siya white at taba, palaan mong taba na diyan noon din na ang pangyayari sa taba sa loob na iyong katawan. Kaya kung ayaw mong atakihin sa puso, iwasan ang pagkain dito. Mga taba na pagkain, huwag kainin. Kaya yan pala ang mitsa ng buhay natin, na parang ipo-ipo, ilag saglit lang, wala na tayo. No? Kaya yan ang dapat natin iwasan. Kaya yan ang nagdulot ng sakit at kamatayan natin. No? Ang mahilig inumin, inom, no? Kuwan ng inumin. Yan, oo. Magkuwan ka bala, magpalahubog. Yan ang hindi pwede. Okay? Yan ang nagdala sakit sa atin. Sobra sa pag-inom ng kape at energy drinks. No? Energy drinks, no? Yan, huwag sobrang inom dran. Sobra sa dami ng rice. Marami kang rice makain. High blood ka naman. Yan ang natin, no? Ayun, sa pagsusuri, ang sobrang pagkain ng puti, ng kaning puti ay pwedeng magdulot ng diabetes at katabaan ng bawasan ang pagkain ng kanin at ng palitan ito ng gulay at prutas. Mas healthy ang brown rice ng unwet bread hanggang sa kumpara sa puting kanin. Nabelpo natin na nakakalimutan maghugas ng kamay. Yan pa isa pang dahilan na magkasakit tayo. Kaya sa trabaho tayo galing na kung sa repair shop tayo o kung anong mga dirty na mga gawain ang trabaho natin, hindi nagugas ng kamay, kainagat ang mikrobyo, ang mga germs dyan sa mga sa kamay mo ay sa pagkain mo, arangkada na ang sakit sa katawan mo, sa tamak mo.
Kaya yan ang tamaan, kaya ang pagkain, doon pa muna pupunta. At saka pa siya ma-operate ang ating na kulon o diyan. Kaya ang diyan pagka ay spread na ang mga vitamin sa katawan. Pero yan ang kailangan natin maghugas ng kamay. Kaya may delikado yan. Ang mga sakit na dala ng mga nahawakan mong mga pandyan, mga bagay. Yan ang makadulot ng sakit sa atin. Kulang sa pagsipilyo. Kailangan everyday, 3 times a day tayo magsipilyo, no? Yan ang kailangan natin. Ayaw magpa-check up. Takot sa doktor. Takot. Ano ang dahilan? Bakit hindi kayo magpa-check up? Takot sa doktor. Takot sa injection. Sa gani ng injectionan ka, no? Makuha ng magsibisik ka. Anuhan ka ng diyan ng at makuha ka ng blood mo. Masakit yan. Pero anuin mo kay kailangan para malaman kung may sakit ka o wala. Kaya huwag matakot. Hindi ka pa matakot. Kung ma-hospital ka, ako yan ang dextrose. Diyan ako na yan. Diyan na siya, hindi na makuha whole day. O kung kailan ka makalabas at ma-cure na ang sakit mo, ang needle diyan, diyan lang siya. Saan ang gusto mo? Ang sandali lang na needle sa sa braso mo at matakot ka na. Huwag matakot kasi hindi masakit. Yan sa isipan mo lang ng sakit. Pero ang sa katotohanan, hindi masakit. Yan ang tandaan, ha? Huwag matakot. Kay mahirap kung matakot ka, ma-hospital ka. Kaya hindi paagapan ang sakit mo. Kaya kulang nang hindi ka magkulang sa pagsipilyo, paghugas ng kamay. Akala mo okay lang yan. Pero yan pala ang nagmakabigay sakit sa'yo. Kani yan ang gawin natin ay ang mapacheck up. Yan, magpa-check up tayo. Kaya mga friend, yan ang ating gawin para hindi tayo magkasakit. Kay alam nyo ba na ang sakit, tayo ang naglagay sa katawan natin dahil sa kapabayaan natin, no? Yan, ultimo pala na hindi magugas ng kamay, magkasakit ka. Kaya yan ang ating tandaan na ang ating ng 12 na tandaan para hindi tayo magkasakit at hindi tayo mawala sa earth, no? Kaya dahil may sakit tayo, mawala tayo sa earth kung hindi maagapan agad. Katulad ng cancer. Kung magpa-opera tayo agad, pag silingan, sabi ng doktor na may cyst ka sa bust, sa mga babae. Sabi ng doktor, operasyon. Ikaw ang hindi. Kaya natakot ka. Wala kang pera. Pero hindi mo alam na yan pala ang mitsa ng buhay mo na ikaw ang naglagay
Kaya hindi ka magpa-opera, ang cancer tatama dyan at ilang taon ka na lang wala na sa earth. Parang ipo-ipo kang mawawala na. Hindi ka na makita ng mga best friend, mga pamilya mo. Kaya kailangan wag nang magpaligoy-ligoy. Bayaan lang dyan. Kaya nasabi ko na sa inyo na ang aking mga kasama sa City Health, 4 sila. Mga nurse, may mga 1 month party sa health. Alam nila na atamaan ng cancer ang sis. Pero nagpabaya sila. Yan. Pag nagsakit na, punta na sa doktor. Nagsakit na pala, kay stage 4 na. Ano mo lang, antayan mo na lang. Kaya alam mo naman na hanggang ngayon, sa tagal na sakit na yan, walang may nakadiscover kung anong gamot ang maka-stop ng cancer. Yan. Yan ang isa naming kaibigan, napakataba. Na galing po sa abroad. Natanggap dyan sa City Health. Ang sis niya pala, sabi ng doktor, ipa-operahan. Ilang years, 5 years siguro, o kung ano, kahit matagal to sa abroad. Yan. Ang cancer, nagkuha na. Kung sa atin sa sakyan, nag-travel na. Sila tumakulot na siya. Ngayon, pag-opera na, kaya hindi yan na makayang sakit. Pag-opera na, stage 4 na. Ang sa cancer, ang dilas nga daan, stage 4 lang. No? Ang maagapan pa yan, baka hindi na, kung ang pag-opera mabuti, na walang ng cancer, ng germs ng cancer na hindi nadala sa pag-opera, na transfer sa isang bus, diyan na. Hindi na natin magapan. Hindi na natin yan kay cancer na siya. No? Doon, stage 4 na ang saka sa kaibigan ko na si Jocelyn Ranita. Nabatay. Ang isa namin ng helper ng dentist, cancer man sa bas. Ang aming administrative officer, cancer man sa bas. Kay sis, pabaya lang. No. Ang isa namin kasama, cancer sa lungs, kay pala inom ng alak, lalaki mo. Lalaki na inom mo ng alak, pala sigarilyo. Pag mawala na ang kwan sa sigaret niya, isa naman. Siguro 2 kaha kung isa ang maubos everyday. Ano ang nangyari? Siya ang ng mitsa ng buhay niya. Siya ang nagkuha ng fire. Kasi fire ka di sa sigarilyo. Ang cancer mo sa lungs, sige naman kahit pinakain mo. Sige lang siya operate man dyan. Kay ang nicotine o kung mga dyan ipunta sa lungs mo, yan ang dahilan na mamatay ka. Kaya my friend, payo ko sa inyo, ang ating lecture ng kailangan atin i-apply sa buhay natin. Ang ating bad habit, eliminate natin ito, no?
Yang ang ating gawin, sundin natin. Kaya na lecture na sa inyo kung ano ang hindi pwede. No? Na yan ang ating lecture sa ngayon. Kaya huwag magpabaya-baya kung may bisyo ka na ganyan sa isa sa ating ng healthy habit dito, magkuhan tayo o kung eliminate ang mga ganitong mga bad habit ito no, o ng isang ng sakit sa atin. Kaya mga friend, yan ang tandaan natin. Hindi matakot sa doktor. Huwag matakot sa injection. Huwag makuripot. Na alam nyo na may sakit kayo, ang pera nyo, ayaw hindi mo gusto 20,000 o 40,000 mabuinan maski 2,000 lang. Yan ang hindi pwede. Kay tayo ang nagawa ng mitsa ng buhay natin na madali tayong mawala sa earth. Parang ipo-ipon na lang tayo, nasa isang igla pula na tayo, no? Kung ma-hospital tayo, hindi lang tayo ang napermisyuhan, kundi ang mga kapatid, anak natin o ibang member of family ang maapektuhan kasi sila ang magbantay sa atin, magwat sa atin sa hospital. At saka, pera natin. Mawalan tayo ng bahay kay may sasakyan ka, mawala sa sasakyan mo. Kaya ang ating gawin para hindi mangyari sa buhay natin yan ay sundin natin ang advice ng doktor sa atin. Doktor niya ang nagsabi na ganyan ang gawin natin every day. Kaya ang doktor ay hindi nagsabi ng hindi totoo. Kaya nang sabi ko sa inyo, may pasyente kami na sabi ng doktor hindi na sa 1 week, opera na siya kay sa diabetes, na siya kay may diabetes. Mapunta na sa dialysis kung hindi makuha ang bato sa kidney. Yan. Dahil sa money at sa medyo paligoy-ligoy pa, hindi nagapan. Naoperahan siya. Pero huli ng lahat, pagka 6 months, namatay na. Namatay siya. Na hospital pa siya, malaki ang gasto sa hospital, pera, nabatay pa siya, hindi nagapan. Pero kung sinunod ang doktor na opera agad, sa ngayon masaya pa siya, kay buhay pa siya. Kaya mga friend, yan ang tandaan natin. Ang sabi ng doktor na lecture ko sa inyo, sundin natin. Kay hindi ang mga ibang tao ang maapektuhan, tayo mismo. Ang katawan natin tayo ang nagiba, na? Kayo ang naglagay ng sakit. Kaya alam na natin na kung anong hindi pwede, ginawa pa natin. Kaya my friend, yan ang gawin natin every day ang gawin natin yan. Kaya mas madali man lang, ang hugas ng kamay, andyan lang. May tayo, may lababo dyan o may gripo dyan sa repair shop, hugas agad. At di kakain na may dumi sa kay may germs pala yan. Kaya tayo ang maglagay ng sakit. Kaya hugas kamay. Sabon at hugas na.
Kaya, my friend, yan ang advice ng doktor, sundin natin. Para wala tayong sakit, walang mawawala sa atin. Hindi mawala ang buhay natin, hindi mawala ang hausadlat at kar natin at ang pera natin. Yan ang ating gawin, no? Ang tayo mismo na huwag gawin ang na-lecture natin na hindi natin pwedeng gawin sa katawan natin, kaya ayan ang nagbigay ng sakit. Kaya, thank you mga friend sa pakikinig nyo. Okay, yan lang ang ending ng ating lecture. Kaya, thank you na lang sa pakikinig. Sige na. Ipasenda.